kababayan. Pula man ang kulay mo, puti, pink, yellow, green, red, blue, o kaya ay, meron pa ba akong nakalimutan? Violet. Violet. Oh. Lahat tayo nagdiriwang pag nakakakuha tayo ng ginto para sa ating mga kababayan. Masarap talaga ang pakiramdam at syempre nananaig ang Pinoy pride. Pero nang tanungin natin ang mga kababayan natin kung sapat ba ang suporta ng gobyerno sa sports development ng ating mga atleta, ang sabi nila. Honestly, I'm not sure kasi yung mga narinig ko sa mga friends ko sa national team, may mga funds naman, but at the same time, it's also a matter of like if the funds are being put into good use, if the systems built are good for and good and fit for the players, and at the same time sa Philippine Volleyball Federation. Sa opinion ko, kulang pa. Kulang pa yung budget para masuportahan talaga ng maayos yung mga atleta natin. Para hindi naman sila kawawa pagdating sa pagkain, uniform nila, at sa pera na budget para sa kung sakaling umalis sila ng papunta ng ibang bansa. Hindi rin sapat yan. Kulangan yun kasi yung iba, alam mo na, hindi rin nakakompleto yung mga ano yan. Marami rin nag-ano yan. Hindi naman lahat, kaya lang iba. Mahirap ang ano ngayon, panahon. On tonight. Maybe. You know, the thing that makes that stat even more fabulous is the fact that he's competing against athletes that have never cleared 6 meters before in their lifetime. It took Urbina until June this year to do so. Oh, and he's done it again. Fantastic from Urbina. Wow, what a technique too. Fascinating to see the athletes' different techniques at the top of that pole to get over and squeeze as much as they can. An area record for EJ Urbina. Fantastic effort. The athlete who... Game 7 match, Iela. 2 sets to love, 7. Sorry, I don't know how to describe it. I mean, I'm into the second week of a slam, and it's amazing for me. Iga is a phenomenal player and a really nice person, so I'm really grateful to be able to share center court with her at Wimbledon. He became one of the most decorated boxers in the history of the sport, capturing world championships in a record 8 weight divisions from flyweight to super welterweight. Pacquiao has thrilled fans across the globe with his blistering speed, his explosive power. His resume includes unforgettable victories over boxing greats Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Sugar Shane Mosley, Juan Manuel Marquez, and Miguel Cotto. He supposedly retired in 2021 when this was written, wink, wink.
with a professional record of 62 wins, 8 losses, 2 draws, with 39 of those wins by way of knockout, now inducted into the modern category, ladies and gentlemen, Manny Pac-Man Pacquiao. Congratulations, Carlo. Liano, brilliant. Up on the table, as Fedor Gorst was last year. The history man Gorst has been victimized by history this evening, because the man creating the records here in Jeddah. Kaya habang ang ilan po, hindi naman lahat, sa ating mga politiko ay nagdadala ng kahihiyan sa ating pong bansa. Ito po naman ang ating mga atletang, ating pong mga artist, ang ating pong mga artista, singers, ang nagdadala naman po ng kaligayahan at ng mapagmamalaki ng bayang Pilipinas. So, sapat ba ang binibigay na suporta ng gobyerno sa mga Pilipino who have proven to be talented in so many areas? Upang masagot ang mga tanong na ito at malaman kung ano ang mga plano ng pamahalaan para mas mapalawak ang sports development sa Pilipinas. Via Zoom, ang chairman ng Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio. Hello, sir. Magandang araw po. Good morning po. Yes magandang po. araw, Ma'am Corina, Sir Willard. Magandang umaga for this opportunity. Thank you for this invitation. Mabuhay po from Cebu City. From Cebu. Naisip po namin, Chairman, kasi of late, hindi ba nakaka-proud? Ang dami, medyo marami na rin po sila na nananalo sa mga international competitions. Mga Pilipino na inaangat ang kamalayan ng buong mundo na merong mga Pilipino na ganito. So, sinabi po ninyo na investment ang sports, hindi gastos. Pero bakit hanggang po ngayon ay maraming national athletes umaasa pa rin sa private sponsors para sa training, equipment, international exposure? Hindi po ba indikasyon itong malinaw na kulang pa rin ang government support? Thank you for that opportunity to explain. Actually, dalawa po 'yan unang-una po, since I was appointed as chairman of President Marcos last year, July of last year, ang background ko po talaga is 30 years of corporate experience. So, ngayon po na ako ang chairman, ma-explain ko po mabuti na ang Philippine sports or sports in general, kailangan po talaga pakikipagtulungan yan ng corporate at ng gobyerno. Kasi po ang corporate, malaking bagay po sa kanila ang sports marketing at sports branding. So, hindi po natin talaga tatanggihan lahat ng tulong at suporta na mabibigay nila para sa National Sports Associations at sa mga atleta. Now, pagdating po, Ma'am Corina, sa government, alam niyo po, it has never been so good. It has never been like this. Dahil grabe po ang suporta ni Pangulong Marcos, grabe po ang suporta ng PAGCOR. Alam niyo po, ang PAGCOR, nagre-remit po yan ngayon. Simula noong January, nagre-remit po yan ng 5% of their total gross revenue to the Philippine Sports Commission para po sa mga atleta. So, lahat po ng suporta, tatlo lang, Ma'am Corina: athletes welfare, development of regional training centers all over the country, and number 3, sports as a tourism and economic supporter para benepisyo rin ng turismo at ng ekonomiya natin. Lahat po yan, ginagawa po natin ngayon sa Philippine Sports Commission. Okay. You just came in, palagay po ba ninyo, I mean, the term of President Marcos would be enough to jumpstart it or to inject it with adrenaline? Kasi po, hindi po ba dapat ito grassroots development? O kaya magtayo po ng mga regional training centers. Meron po ba kayong long-term plan so that children, while they're still kids, can focus on something they can be good at later on? Yes, thank you.
Actually, we have 2 more years, no? 2028 pa po matatapos si Pangulong Marcos. So if you ask me po, I've been here for 1 year, I have 2 more years. Yes, we have time and we are doing that, ma'am. Hindi na ito plano, ginagawa na po natin ito. And ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, na sa PhilSport sa Pasig, or na sa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos Sur, Regional Training Center for Archery. Ang Bukidnon po, Regional Training Center for Boxing. Ang Kawayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing because of the very nice Cagayan River. Nandito po ako sa Cebu ngayon, ginagawa na natin yung Regional Training Center for Arnis and Dance Sport. So yan po ang mga ginagawa natin. And talaga pong very strategic to, Ma'am Corina. Hindi lang po, ito po talagang in partnership with the LGU, in partnership with the corporate sports sector, and then prime mover po ang Philippine Sports Commission. Oho. Chair, paano naman ho yung allowance ng mga atleta na halimbawa magko-compete sa iba't ibang mga bansa? Ano po ang suportang ibinibigay ng PSC, sir? Yes, Sir Willard. Alam niyo po, a few days after I was appointed, we immediately increased across the board the allowances of all Philippine athletes. Binigyan po natin yan ng 5,000 pesos across the board. And every time they travel abroad, there is an allowance given to them. Every time they win in the international competitions, there is a reward given to them. I'll give you an idea po, kasi batas po ito. Pag nanalo po sila sa Southeast Asian Games, ang higit kumulang po mga 300,000 ang ginto. Tinatapatan po ni Presidente Marcos yan. So sa bawat ginto po, more than 700,000. Pag may corporate pa ho, 1 milyon. So for example po, si Kyla Sanchez na nagkamit ng 5 ginto sa Southeast Asian Games, you can just compute easily po, mga 4 or 5 million po ang nakuha ng atletang si Kyla na napakahusay sa swimming. Pagdating po ngayong Asian Games sa September sa Nagoya, ang premyo po ngayon na binibigay ng gobyerno dyan ay higit kumulang 4 na milyon bawat ginto. So kung mayroon tayong atletang mananalo ng 2-3 ginto, 8 at 12 milyon na po yan. Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 milyon po. Kung 2 pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector support. So lahat po yan, nakaplano, nasa batas, may suporta ang Kongreso, may suporta ang Senado, may suporta po ang Office of the President at pinapangunahan po ng Philippine Sports Commission sa tulong po ng PAGCOR. Si Chairman Pato, naging chairman din ng Philippine Basketball Association, Corina. And syempre, basketball crazy ang mga Pilipino. At kanina nabanggit na ni Chairman na may mga regional training centers sa iba't ibang mga sports. Pero in terms of order of priority, Chair, meron bang pinaprioritize na iba pang mga sports para i-develop ang mga batang Pinoy? Yes, maganda po yung syempre ang basketball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Ang volleyball po, mahal talaga ng Pilipino yan. Pero pumapasok na po tayo sa Philippine Sports Commission sa medal-rich individual sports. Ano po ito? Archery, swimming, shooting, weightlifting, gymnastics. Yan po, talagang strategic po ang pagpasok natin dyan. Sa archery na lang po, Sir Willard, alam niyo po, ang Philippine Youth Archery Team ngayon at ang national team ng archery ngayon, ang coaches po natin, yung pinakamagaling na Korean coach, Olympic coach ng Korea, kinuha po natin para magturo sa atin ng archery. After 1 year po na nandito siya, si Coach Ryu, na Olympic coach ng Korea na daming ginto sa Tokyo at sa mga Olympics na nilalahukan ng Korea. Alam niyo po, ang National Youth Archers natin nagkamit ng 30 medals, 13 gold medals in Singapore last week. Hindi po nangyayari yan. So ganun po ka-strategic yung mga programa po natin sa Philippine Sports Commission. Ano na ho ang paghahanda niyo, sir, para sa next Olympics? Sino mga sasabak? Ang unang pinaghahanda natin, Sir Willard, is the Asian Games in Nagoya ngayong September. Ang lead po dyan si
Philippine Olympic Committee, President Bambol Tolentino, ang maganda pong maisip ng mga kababayan natin. In 2018 in Jakarta, we had 4 gold medals. In 2022 in China, we had 4 gold medals. Dapat po malampasan natin ang 4 gold medals ngayon sa Nagoya. And then we prepare for the Los Angeles Olympics in 2028, sir. And nung huling Olympics sa Paris, nagkamit tayo ng 2 gintong medalya. Pero kaya po ba natin higitan yung 2 medalya na yan sa Los Angeles? Ang sagot ko po, opo, kaya po natin. Ang gagaling ng weightlifters natin. Prime pa si Kaloy Yulo. Meron pa po tayong maraming mga youth athletes na talagang pumuporma sa larangan ng sports. Kaya tama po si Ma'am Corina kanina. Ang dami pong nananalo ngayon and talagang feeling ko at talagang kung sasangayon po kayo sa akin, talagang sports is good news. So, sir, ito pong mga nananalo ngayon, may kinalaman po ba ang government, not just during your term, but way, way before, because they're in their teens or early 20s, may kinalaman po kaya ang gobyerno sa paghubog sa kanila? Dahil po pagka pinag-usapan halimbawa yung kwento ni Manny Pacquiao or maybe yung kwento ni EJ Obiena or Carlos Yulo, kumbaga parang sariling sikap sila at parang ginapang pa ng kanilang mga magulang yung pagsuporta sa kanilang training since they were little para lang mahubog sila ng tama and later on gain the attraction or the attention of government nung sila'y magaling na. Ang point ko po, meron po bang sapat na pondo o may balak po ba kayo magkaroon ng programa para sa mga bata pa lang, mabigyan po sila ng allowance or time in coordination with the DepEd para bata pa lang nahuhubog na ang mga batang ito? Yes, ma'am. Very excited ako sagutin yung tanong na yan. Totoo po yan at ang PSC since the 1990s, nakafocus po talaga yan sa elite athletes. So elite athletes means the national elite athletes who have the potential to win in the SEA Games, Asian Games, and Olympics. So para pong ang nangyayari dyan, mahusay ka na, may potential ka na, susuportahan ka na ng gobyerno. Pero sa panahon po natin, the last 4 years ni Pangulong Marcos, binago po natin yan. Ngayon po, sa PSC po ngayon, lalo na sa programa pong bagong PSC, nung na-appoint po ako, naglagay na po tayo ng National Youth Training Pool. Dahil yun po ang sumusuporta sa regional training centers. Yung mga retired athletes po ngayon, hinihikayat natin, bumalik na kayo sa probinsya nyo, you will become regional training center coaches. Linalagyan na po natin ng budget yung mga atletang bata kasi wala namang elite athlete kung walang grassroots. So for example, Ma'am Corina, there is a small town in Cavite called Ternate. Beside it is a very big river. 2 years ago po, sinimulan ng Philippine Rowing Association yung mga batang anak na mangingisda na nandun to teach them to row because there's a competition called beach sprint rowing. 2 years ago, ang anak na mangingisda tinuruan, nagdala tayo ng foreign coach sa Ternate po, sa lugar ni Governor Remulla noon, tsaka ni Congressman Tolentino. Alam mo ma'am, sinali ko sila sa Vietnam, sinali natin sila sa Thailand. 2 years ago, last place sila ng last place. Sabi ko nga, nagkakapi na yung kalaban, sila parating pa lang. Alam mo ma'am, 2 months ago, they were Asian beach sprint champions. 3 ginto po ang panalo nila. Wow. And 2 days ago ma'am, itong mga anak na mangingisda, bawat ginto po, they are 13, 14 years old ma'am. Ang binigay po ng gobyerno, tigwa 100,000 po. Yung isang bata po, 2 ginto, 200,000. Na hindi po nila pinangarap, hindi po nila akalain, but because of the Regional Training Center program of the Philippine Sports Commission, nautos po talaga ni Pangulo ito. Yan na po ang nangyayari ngayon. So, ako po, kaya I travel, parang every week I travel because I really put up regional training centers kasi nakita na po ng mga local government units. Teka muna, ang ganda naman ng ginagawa ng PSC ngayon. Pumupunta na kayo sa probinsya at tinatatag nyo yung sport kung saan sila magaling. Para pong one town, one product. Ito po, one town, one sport. Kung saan mo magaling. Yun po ang ginagawa namin ngayon, ma'am.
Kasi sa ngayon, sa bawat barangay may basketball court, di ba? Pero meron din po pala tayong mga champion league ng baseball. Meron din tayong magagaling na soccer players. So hindi na lang talaga Basketball. Hindi na lang talaga basketball. Hindi po ba meron pa tayong mga atletang magaling sa yelo? Wala naman po opo, tayong yung yelo hockey. dito. Yes. Alam niyo po, Ice ma'am, yung hockey. baseball. Yung baseball, 1950s, 1960s, ang galing-galing natin dyan. Ngayon, by October, November 2026, na-rehabilitate na po natin yung historic, iconic baseball field natin sa Rizal, kung saan naglaro yung mga tanyag na Babe Ruth at Lou Gehrig. Ginagawa na po ngayon yan. So, sa kasunduan namin with the Philippine Baseball, gagawa na ulit tayo ng mga tournament. Alam niyo po, may ginagawa kami kasama ang Bucor. Ma'am, gumagawa kami ng 4 na baseball fields in Iwahig, in Palawan. Because ang dami nilang lupa, ginagawa namin ng Regional Training Center for Baseball, ma'am. So, ngayon, sabi ko nga dito sa, kakagaling ko lang ako sa Kawayan, Isabela. Alam niyo yung river doon, napakaganda, napakahaba, 4 kilometers. Yung mga bata ho ng Kawayan ngayon, nandun na sila nagsasagwan. Sabi nga nila, sagwan as one. So, it is a beautiful program po na ginagawa po ng Philippine Sports Commission. Basahin naman po natin ngayon mga komento ng ating mga manonood tungkol sa usaping ito. Sapat na nga ba ang suporta ng gobyerno sa sports development natin? Nang tanungin natin sila online, ang sabi nila, sabi ni Analita Doroha, walang pondo, kakapal ng mukha. Philippine team aasa sa sponsor, kakahiya. O sabi ni Sir, hindi daw totoo yan. Sila ay parating Suporta. nakasuporta. Marlon Vinta Marquez IV, hindi sapat at kulang na kulang. Kita mo yung ibang atleta natin sa ibang bansa. Naglalaro dahil sa kakulangan ng suporta. Hanggat may politika at kurakot sa sports, ay nganga pa rin tayo. Sabi naman ni Elmer Gerigdig, mayroon ba? Para lang yun lahat sa mga opisyales, maliliit na lang sa atleta. Pa-comment natin, pasagot natin si Chairman Gregorio. O sige. Oo. Okay, Calix Kent Castello, tapusin muna natin. Sige. Puro ito po kasi yung sentiment. Bakit ganun ang iniisip ng iba? Puro magnanakaw tapos sapat? Sabi naman ni Arnold Hoyoa, hindi po. Wala kasing kickback dyan. Ayun. Sir, bakit, very quickly, because we have to end the show, no? What do we do para ang mga tao kumbinsido na ang mga batang atleta, hinuhubog pa lang sila, ay may suporta na from government? Tingnan po natin yung bigger picture, ma'am. Alam niyo po, nung Paris Olympics, yung 2 gintong medalya ng Pilipinas, tayo po ang number 1 sa Southeast Asia. Tayo po, nung huli pong Southeast Asian Games, lahat po na pinanalunan nating gold medal, 60% po Olympic sports. Number 2 po, yung pag tinignan niyo ho yung, kanina narinig ko po yung komento on the food. Alam niyo po, ang food ngayon sa Philippine Sports Commission, pag tinanong niyo ho yung mga atleta, 5-star chef po ang nagkikater ngayon, si Billy King ng Les Oflay. Sinuport, 40 years na po siya sa Pilipinas. Sabi niya, it's time for me to help the Philippines. Tulungan ko ang mga atleta. 5-star catering na po tayo sa mga atleta natin. Kung wala po sila sa Rizal Field Sports at Baguio, tayo po yung nagbibigay pa ng meal allowance. Tayo po yung nagbibigay ng pag bumiyahe po sila, pag tinignan niyo ho yung mga bag nila, ang gaganda po ng mga bag nila. Yung mga uniforme po nila, mismo hong yung national team po ng Italy na naka-Armani, nakikipagpalit ng jacket sa Philippine team kasi mas maganda raw yung jacket natin na very colorful. So, gusto ko lang po paliwanag. Dito po sa sports, talaga pong sacred po ito. Hindi po natin ipagkakait sa mga bata ito. And grabe po ang suporta ng gobyerno. Grabe po ang suporta ng PAGCOR dito. Ayan po. Sir, kailangan pa po nating gumawa ng isa pang episode para sa ating talakayan. Alam ko pong napakarami pang kailangan pag-usapan at aanyayahan po namin kayo ulit. Kahit sana po dito naman po kayo sa aming studio next time. Yes ma'am. Excited nga akong pumunta dyan para makilala kayo personally. Kaso nagkataon na po nasa Cebu. Pero pupunta po ako ma'am. Thank you. Yan po. Hepe po ng Philippine Sports Commission,